Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. At sa lahat na nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joel. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang baryo sa parte ng Eastern Samar. Hindi ko na lamang sasabihin kung saang baryo nangyari ang kwentong ibabahagi ko na ito. Bilang respeto na lamang sa mga taong naninirahan doon at sa mga tao na ring mababanggit ko dito sa kwento. Taong 1999 ang mangyari ito. At ng mga panahong ito ay bago pa lamang kaming nagsama ni Lucia. Nang manirahan sa liblib na baryo ng Eastern Samar. Ang usapan kasi namin ay mag-iipon muna kami ng pera bago magpakasal. Asawa na ang turing ko sa kanya kahit hindi pa kami kasal noon. Dahil sa papunta na rin naman kami doon. Pera na lang talaga ang kulang para maikasal kami. Sa ilang buwang pagsasama ay masasabi kong maayos ang daloy ng buhay naming dalawa. Masaya at lahat ng dumarating na problema ay mahinahon naming napag-uusapan. Kapag merong hindi pagkakaintindihan, ay inaayos namin kaagad para hindi na lumaki pa. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan, ay mas lalong minahal ko si Lucia. Napakamaalaga nito at sobrang bait. Higit sa lahat ay maaalalahanin at malambing na asawa. Kung tutuusin ay anak na lang talaga ang kulang sa aming dalawa. Yun nga lang, ang buong akala kong kasiyahang nararamdaman na panghabang buhay. Hindi pala. Magmula kasi noong minsang magbakasyon sa bahay naming mag-asawa ng mahigit 3 linggo ang nanay ni Lucia na si Nanay Cora. Doon ko na unti-unting napapansin ang kakaibang kinikilos ni Mrs. Nung una ay inakala kong normal lamang ang mga kinikilos ni Lucia kung kaya't hinayaan ko lamang siya. Pero dumaan pa ang mga araw ay napansin kong parang hindi na maganda ang mga nangyayari. Napapansin ko kasing palagi na lamang siyang tulala. At kapag kakausapin ay palaging nakabulyaw. Napakabugnutin din. Swerte na nga lang ko makausap ko siya nang hindi nagagalit at nakabulyaw nun. Kapag tinatanong ko naman ito kung may problema ba, ayaw niya namang sabihin. Tuloy ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin nun. Ibang-iba na ang ugaling pinapakita niya. Nung minsang kausapin ko naman si Nanay Cora tungkol sa anak niya, ang sinasabi niya lang sa akin ay hayaan ko na lamang daw muna ito. Baka naninibago lamang daw ito sa buhay mag-asawa. Pasasaan ba't mawawala din ang pagiging bugnuti ni Lucia? Huwag ko na lamang pansin ang pinapakitang pag-uugali ng anak niya. Nay Cora, yung asawa ko po, nasaan po siya? Tanong ko sa binan ko matapos ako magmano nun. Na minsang maabutan ko itong nasa labas ng bahay at magiliw na nakatanaw sa mga paslit na naglalaro sa labas ng bakuran. Saglit na tumingin sa akin si Nanay Cora bago niya sinabing nasa kusina ang asawa ko at nagluluto ng pagkain para sa hapunan. Habang nagsasalita ito, ay nakita kong hindi niya inaalis ang tingin sa mga batang nasa edad 5 hanggang 8 taon na abala pa rin sa paglalaro. Mukhang gustong-gusto niyo na ng apo na ya. Masayang-masaya kayong pinagmamasdan yung mga batang naglalaro. Sabi ko. Saglit na tumingin sa akin ang binan ko at parang nagulat pa siya sa sinabi ko pero agad din namang itong nagsalita at ngumiti nun. Oo naman. Sino ba naman ang matandang ayaw sa bata? Siyempre gusto ko din ng apo. Teka. Kailan niyo ba ako balak bigyan ng apo? Dapat sa susunod na pagbalik ko rito ay may apo na ako Sad pa ng biyanan ko. Napakamot ako sa ulo at nagsabing sinusubukan naman naming dalawa ng asawa kong makabuo. Kaya lang mukhang hindi pa yun ang tamang pagkakataon. Dahil kahit na anong subok ang gawin namin ay wala pa rin nabubuo nun. Para makaiwas sa usaping ito ay agaran na akong nagpaalam kay Nanay Cora. Sinabi ko sa kanyang pupuntahan ko lang si Lucia sa kusina.
Tumango naman ang binan ko at muli nang ibinalik ang tingin sa mga batang naglalaro nun. Iniwan ko na siya at naglakad papuntang kusina. Pero nang nasa pintuan na ako, agad akong natigilan sa paglalakad. Nakita ko mula sa siwang ng kortina si Lucia na nanggigigil habang tinatadtad ang karne. Nung unay, naisip ko mukhang galit na naman ang asawa ko. Sa paraan kasi ng ginagawa niyang pagtatadtad parang doon niya binuhos lahat ng inis o galit na nararamdaman niya. Pero agad na napawi ang isipin kong yun at hindi ko napigilang kumunot ng noo. Gawa nang nakita kong kumuha ito ng isang pirasong hilaw na karning hiniwa. At aktong isusubo niya na yon. "Sandali, Lucia!" Hindi ko napigilang bulalas. At medyo napalakas pa ang boses ko na makita ang ginagawa niya. Napaiktad at mabilis na binitawan ni Lucia ang hawak-hawak na karne. Namumut lang nilingon ako, na para bang hindi niya inaasanang pagdating ko ron. Sa nauutal na boses ay nasambit niya ang pangalan ko't hindi makatingin ng diretsyo. "Ano namang gagawin mo sa karning hawak mo kanina? Kakainin mo? Hilaw yun ah." Tanong ko. Mas lalo namang kumunot ang noo ko nang makita kong may bahid ng dugo ang bibig niya na para bang may kinain na ito. Alam niyo na po kung anong ibig kong tukuyin kung anong hinihinala kong kinain niya. Patay mali siya namang nagtanong pabalik sa akin si Lucia kung ano ba raw ang pinagsasasabi kong kakainin. Sinabi ko sa kanyang nakita ko ang karning hilaw na hawak-hawak niya at kung hindi ako dumating at nagsalita, malamang sa malamang ay kakainin niya yon. Hindi pa ako nasisiraan ng bait, Sir Seth, kahit alam na alam ko na kung ano ang susunod na gagawing hakbang ni Lucia kung hindi pa ako sumulpot. Ilang beses ko pa siyang tinanong kung ano ang gagawin niya sa kapirasong karne kanina at bakit akma niya na itong isusubo. Pilit pa rin nagpatay mali siyang asawa ko, kung kaya't napabuntong hininga na lamang ako't pilit na ikinalma ang sarili. Alam ko kasing hindi rin naman ako mananalo kahit na may bangayan pa kami. "Gutom ka na ba, Pangga? Kung gusto mo ako na'y magluluto, magpahinga ka na lang muna." Sabi ko pa. Iniisip ko na lamang na baka pagod lang yung asawa ko kaya ganon. Basta, kung ano-ano na lamang ang mga naiisip ko na mga oras na yon, makumbinsi lamang ang sariling mali ang mga hinala ko. Tumutol si Lucia at sinabing siya na lamang umano ang magtatapos sa ginagawa. Ang mabuti pa umano ay magpahinga na lamang ako't siya na ang bahala sa kusinang mag-asikaso. Matapos nitong magsalita ay nagmamadaling nilagay niya sa plato ang mga karning nahiwa ng maliit. Nga pala, Pangga, dugo ba yung nasa gilid ng labi mo?" Tanong ko. Tila nataranta ang asawa kong nagwikang baka naipunas niya lang umano ang kamay niya na may bahid ng dugo sa bibig. Kanina daw kasi ay hindi sinasadyang napahawak ito sa muka, kaya siguro'y nabahiran ng dugo ang gilid ng labi niya. Tumangutango na lamang ako at hinayaan na siya sa ginagawa. Nagpaalam na ako sa kanya at nagwikang magsisibak na lamang muna ako ng panggatong sa bakuran. Makalipas ang ilang minutong pagsisibak ng kahoy, ay hindi ko maiwasang tingnan ang binan ko. Napansin ko kasing matalim ang mga titig na pinukol niya sa mga bata. At panay din ang paggalaw ng bibig niya na para bang nagpapatunog siya ng ngipin sa sobrang gigil nun. Yung kinikiskis niya. Habang sinisipat ko si Nanay Cora, ay hindi ko maiwasang mag-isip kung bakit gano'n na lamang ang tingin niya sa mga bata. Pakiramdam ko tuloy ay may kakaiba sa ina ng asawa ko. Hindi naman sa panghuhusga, Sir Seth, pero noong pinagmamasdan ko si Nanay Cora, may hahalin tulad ko ito sa isang mambabarang kong tumingin. Yung bang, kahit wala ka namang ginagawa ay ang sama-sama ng tingin ito sa'yo. Ganun ang tingin ko kay biyanan. Pero sa pagkakaalam ko ay hindi naman angkan na mambabarang ang asawa ko kaya't malabo ang tumatakbo sa isipan ko noon. Napabuntong hininga na lamang ako habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa binan ko at sa mga bata. Nang maramdaman kong lilingon sa gawi ko ang binan ko, mabilis ko nang ibinalik sa pagsisibak ang tingin ko. Kinagabihan,
Nasa kasarapan na ako ng tulog nang bigla akong napabalikwas ng bangon. Nakarinig ako ng malakas na kalabog. Nanggagaling yung kalabog na yun sa silid ng biyenan. Mabilis na kumabog ang dibdib ko sa isiping baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko gaya na lamang ng baka nadulas si Nanay Cora sa silid niya, nabagok ang ulo, o kaya naman ay nalaglag sa katring hinihigaan niya. Dahil sa isiping ito kaya't nagmamadali na akong tumayo at akmang lalabas na sana ng silid para puntahan siya. Pero bago pa man ako makalabas ng kwarto, nagulat ako nang biglang may humawak sa braso ko. Nang malingunan ko kung sino yon, nakita ko si Lucia. Sa seryosong boses ay tinanong niya ako kung saan daw ako pupunta. Ikaw lang pala yan, Pangga. Pupuntahan ko si Nanay. Titingnan ko lang kung anong nangyari sa kanya. Tugon ko at ipinaliwanag ko kay Lucia kung bakit ko pupunta ng silid niya. Sa mahinahong boses ay nagwika ito. Huwag ko na daw punta ng kanyang ina. Ayos lang daw ito. Anong ayos lang? Hindi mo ba narinig yung malakas na kalabog kanina doon sa silid ng nanay mo? Hindi ka man lang ba nag-aalala na baka napano siya? Napakunot-no ako sa naging tugon na misis. Sunod-sunod na umiling ito na siyang labis kong ipinagtaka. Ilang segundo muna ang namutawing katahimikan bago ito nagsalita. Saad niya pa, kilala niya ang kanyang ina at alam niyang ayos lamang ito at hindi nangangailangan ng tulong. Kaya't wag na umano akong mag-abala. Ang mabuti pa'y bumalik na lamang ako sa higaan at magpahinga na ulit. Teka nga lang, Pangga. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa nanay mo? Kulang na lang yumanig tong buong bahay natin sa lakas ng kalabog. Muling saad ko at kinumbinsi ang misis ko na puntahan ng kanyang ina at tingnan kung ano ang nangyari dito. Hindi umimik si Lucia. Sa halip ay tumalim lamang ang tingin niya sa akin. Bago ako tinalikuran at muli na itong humiga. Bahala ka kung ayaw mong puntahan. Total nanay mo naman yan. Labas na ako kapag may hindi magandang nangyayari dyan. Wika ko at bumalik na sa higaan nun. Pabagsak na nahiga ako at pilit na ipinikit ang mga mata. Inis na ako nun. Hindi ko maitago ang pag-aalala sa binan ko. Lalong-lalo na noong marinig ko ang mayat-mayang pag-ungot niya. Na para bang dumadagoy-ngoy ito ng iyak o kaya naman ibang parang nasasaktan pero impit lamang yung boses na lumalabas sa bibig. Nang sa ganun ay huwag marinig ng ibang tao sa loob ng bahay ang ingay. Nakailang beses pa akong napabuga ng malalim na hininga. Hindi ko talaga maintindihan ng asawa ko kung bakit ganun na lamang ang inasta niya. Ni hindi ko man lamang siya nakitaan ng pag-aalala nun. Samantalang nanay niya yun at bunsong anak siya. Ayoko namang mag-away kami o magalit sa akin ni si Lucia kaya't nagbibingi-bingihan na lamang ako at pinilit ang sariling makatulog ulit. Lumipas sa mahigit kalahating oras. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. May nalalanghap na rin akong kakaibang amoy. May mga kalmot din akong naulinagan at sa pandinig ko ay parang nasa silid iyon ng binan ko. Gusto ko sanang kausapin si Lucia at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga naulinagan ko sa kabilang kwarto. Ang kaso nga lang, nang balingan ko siya ay tumalikod ito ng pagkakahiga at nagwikang kung anuman umano ang sasabihin ko ay huwag ko nang ituloy pa. Matulog na lang daw ako at bukas na kami mag-usap. Sa narinig ko, mas lalong nadagdagan lamang ang inis ko kay Lucia. Kung kaya't tinalikuran ko na lamang ito at hindi na pinansin pa. Kinabukasan, maayos naman kong kumilos si Nanay Cora nang pasimple ko siyang tingnan. Hindi naman siya mukhang nahulog o kaya'y napano. Kaya panatag na akong pumasok sa trabaho. Pero kinahapunan pag-uwi ko sa bahay, ganun na lamang ang pagtataka ko nang ibalita sa akin ni Lucia ang biglaang pag-alis ng kanyang ina. Ayon pa sa kanya,
May mahalagang gagawin daw ang kanyang nanay kung kaya't biglaan ang pag-alis nito at hindi na nakapagpaalam pa. Ganun ba? Sayang naman at hindi man lang ako nakapagbigay sa kanya ng pabaong pasalubong para sa mga kapatid mo. Walang ekspresyon ng mukha, nagwikang misis kong huwag na raw ako mag-alala pa. Binigyan niya naman umano ng pera si nanay para ito na yung bumili ng mga pasalubong sa daan. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko kay Lucia matapos niyang magsalita nun. Sa paglipas ng mga araw at kaming dalawa na lamang ng asawa ko ang nasa bahay, napansin ko ang biglaang pagpagsak ng katawan niya at ang lungkot palagi ng mga mata niya tuwing nadadatnan ko siya sa bahay pag-uwi sa trabaho. Nag-iba na rin ang panlasa ng niluluto niya kung dati medyo matabang lang, ngayon talagang matabang na matabang eh. Parang hindi niya na nilalagyan pa ng kung anong pampalasa ang pagkain namin. Tanging mga pangsahog lamang ang ginawa niyang panlasa sa mga niluluto niyang pagkain. Kung noon din ay napakabugnutin niya. Ilang araw lang magmula nung umalis ang kanyang ina, daig niya pa ang palaging parang dinadala ng dalaw. Hindi ko siya makausap ng maayos. Halos araw-araw na lang ay nagbabangayan kami. Kahit na anong pag-intindi ang gawin ko ay hindi ko na talaga maintindihan ang asawa ko. Kalaunan naisip kong baka nanibago lang uli ang asawa ko, baka namiss niya lang yung nanay niya kaya gano'n ang mga kinikilos nito. Dahil doon ay naisipan ko mag-alaga ng aso para naman kahit papano. Kapag nasa trabaho ko ay may kasakasamang asawa ko sa bahay noon. Sinabihan ko din siyang lumabas-labas naman ng bahay paminsan-minsan at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Para naman kahit papano ay hindi siya maging bugnutin. Wala akong nakuhang sagot matapos kong sabihin ito. Pero base sa ekspresyon ng mukha niya, parang mas lalo lamang siyang nagalit. Isang hapon, pagka-uwi ko sa bahay at bitbit ko ng tuta na hiningi ko pa mula sa kakilala. Masayang-masaya pa ako noon dahil ang akala ko ay matutuwa si Lucia na magkaroon kami ng kasama sa bahay. Sa isip-isip ko, may pagkakaabalahan siya kahit papano. Pero mukhang mali na naman ako sa inakala ko. Dahil noong makita na ni Lucia ang bitbit kong tuta at sabihin sa kanyang alagaan namin yon, hindi siya umimik. Salip ay titig na titig lamang ito sa tuta at panay ang paglunok ng laway. Pangga, aayos ka lang ba? Tanong ko kay misis noon. Tila napukaw naman mula sa malalim na pag-iisip ang asawa ko. Dahil napaigtad siya at nanlaki ang mga matang tinitigan ako. Sa nauutal na boses ay tinanong niya ako kung ano daw ang mga sinasabi ko. Kako, ayos ka lang ba? Nakatulala ka kasi at nakatitig lang dito sa aso. Saad ko pa. Sunod-sunod tumango siya at walang sabi-sabing pumuntang kusina. Ni hindi man lang niya hinawakan ang asong dala ko. Maski magpakita man lang siya ng tuwa na may miyembrong nadagdag sa pamilya namin. Wala. Napabuntong hininga na lamang ako at napagpasyahang gawan na lamang ng kulungan ng aso. Sa pagdaan ng mga araw, nahahalata kong ayaw talaga ng misis ko mag-alaga kami. Tuwing pag-uwi ko na lamang kasi ay nadadatnan kong walang pagkain ng aso noon. Hindi din nalilinisan ang kulungan nito. Ako na lamang ang naglilinis ng dumi at nagpapakain dito. Nung medyo malaki-laki na ang aso ay pinakawalan ko na ito sa kulungan para maglabas-masok na lamang ito sa bahay. Pero magmula noong pakawalan ko ito, hindi ko maiwasang magtaka. Napuna akong panay na pag-angil ng aso kapag nakikita na nitong papalapit ang asawa ko. Na para bang natatakot itong malapitan at mahawakan ni misis. Tuloy, napapaisip ako ng hindi maganda. Kagaya na lang ng baka pinapalo ito ni Lucia o sinasaktan na ito kapag wala ako sa bahay. Kapag ako naman kasing lumalapit ay kumakawag-kawag ang buntot ng aso at gusto pa nitong makipaglaro. Ganun pa man ay ipinagpalagay ko na lamang na marahil nararamdaman ng aso na ayaw sa kanya ni misis kaya ganun ang mga kinikilos niya. Tsaka iniisip ko na lamang ring hindi mahilig sa hayop ang asawa ko. Wala din naman kasi itong naikikwento sa aking may alaga silang aso o pusa ng pamilya niya nung kabataan niya.
Isang beses, nagulat ako nang madatnan sa bahay ang binan kong babae. Ayon naman kay Lucia, bumalik daw ang kanyang ina dahil natapos nito ang sinasabing mahalagang gagawin. May mga sinabi pang asawa't ko tungkol sa nanay niya, pero hindi ko na ito inintindi pa. Dahil para sa akin ay mas mainam nang nasa bahay namin ito. Nang sa ganon ay may kasama si Lucia at nang hindi na ito nakabusangot palagi at nakaangil. Isang hapon, pauwi na ako sa bahay nang madaanan ko ang mga batikang tagahatid ng chismis sa baryo. Sina Aling Guada, Aling Junicia, at yung matandang binabaing si Mang Ben. Lalagpasan ko na sana sila nang sa walang ano-ano'y bigla akong tinapik ni Mang Ben. At sa maarting boses ay sinambit niya ang pangalan ko. Parang nangaakit. Bakit Mang Ben? May kailangan ka po ba? Aray ha? Wagas ka naman kumakamang Ben. Alam mo namang Manang Berna ang tawag nila sa akin tapos ikaw Mang Ben? Pasensya na, nagmamadali kasi ako. May sasabihin po ba kayo? Ano lang kasi, huwag mo sana masamain ang sinasabi ko ah. Pero gusto ko lang naming paalalahanan. Paalalahanan? Tungkol po saan? Tiningnan ni Mang Ben si Aling Junicia at sinabihang mas mainam na ito na daw ang magsabi nun. Takang-taka na ako ng mga sandaling ito. Binalingan ko si Aling Junicia at hinintay itong magsalita. Huminga ng malalim ang matanda bago nagwikang mag-iingat daw ako kay Lucia. Hindi ko umano alam ang karakas ng kinakasama ko. Tsaka yung binan mo, hindi maganda ang kutob namin sa kanya. Unang kita ko pa lang ay alam ko nang may tinatagong kakaiba yung binan mo. Karakas? Anong karakas po yung sinasabi niyo, Aling Junicia? Tsaka bakit niyo ako pinag-iingat kay Lucia asawa ko yun. Sa puntong ito kasi ay hindi ko na napigilang magtaas ng boses gawa ng hindi naman sila pinapakialaman ng asawa ko Hindi nga halos lumalabas ng bahay yun para makaiwas sa mga chismosong kapitbahay tapos ngayon babalaan nila ako tungkol dito. Ano bang pinagsasasabi nila kako? Hindi ko alam kung saan humugot ng kakapalan na mukha mga chismosong kapitbahay. Dahil walang kagatol-gatol na sinabi sa akin ni Aling Guada na aswang umano ang asawa ko. At marahil, ganun din umano ang binan ko nun. Aswang? Pinagbibintangan mo aswang ang asawa ko at ang binan ko? Sabi ko noon na naiinis na. Sa kadahilan ng nagpantig po talaga yung tenga ko nang marinig yon. Baka pala mga mukha talagang pinaghihinalaan pa nilang aswang yung asawa ko. Magsasalita pa sana ako pero agarang sumingit si Aling Guada at sinabing may nakakita umano sa asawa ko. Noong nakaraang madaling araw na pumasok sa may kakahuyan. At pagkalabas ay duguan na ang kamay at bibig nun. Nakakita? Nagpapatawa po ba kayo? Kapal naman ang apog niyong pagbintangan ng ganyan ng misis ko. Galit kong saad at hinamon ng matandang si Aling Guada na iharap sa akin ang nagsabing aswang ang misis ko at nakakitang duguan ang kamay niya. Saglit na namutla ang mukha ni Aling Guada nang marinig ang sinabi ko. At sa nauutal na boses ay nagwika siyang huwag umano akong magtaas ng boses dahil hindi naman daw siya bingi. Tiimbagang na binalaan ko sila at pinagsabihang tigil-tigilan nilang gawan ng kwentong walang katotohanan ang misis at binan ko. Kung ayaw nilang ako ang makalaban nila, oras na hindi sila tumigil nun. Lalo't makarinig pa ako ulit tungkol kay Lucia. Pasalamat po kayo at marunong pa rin akong rumispeto sa mga matatanda. Kaya't palalagpasin ko tong mga sinabi nyo. Pero sa susunod, pasensyahan na lang po tayo ha. Alam mo iho, nag-aalala lang naman kami sa'yo kaya sana wag mong masamain yung sinasabi ko. Alam nyo ho, kung ako ang pag-uusapan nyo, walang problema. Pero kung ang asawa ko nang gawin yung pulutan sa tsismisan na ba, lalaban ako ng patayan. Totoo naman kasi yung sinasabi namin. Malakas ang hinala naming aswang yung... Hindi na naipagpatuloy pa ni Aling Junicia ang sasabihin nang titigan ko siya ng masama. Umalis na ako at hindi na hinintay pang magsalita alinman sa kanila.
Habang naglalakad ako pa uwi ng bahay, hindi ko maiwasang mag-isip. Lalo na tungkol sa sinabi nila Aling Guada. Napagtanto ko na magmula kasi nang bumalik ang binan ko kung ano-ano na ding kababalagan ang nararamdaman ko sa loob ng bahay. Naroon ang mga pangyayaring nagigising na lamang ako na wala sa tabi ko si Lucia. Minsan naman ay nagigisnan ko siyang napakahimbing ng tulog, pero kapag titingnan ko ang paa niya, napakaputik nun. Na para bang lumabas siya ng bahay sa kalagitnaan ng gabit na kapalang. Bihira na lang din itong maligo. At may kung anong amoy na akong nalalanghap mula sa kanya. Hindi ko lang mawari kung anong klaseng amoy, basta Sir Seth, hindi ko maipaliwanag. Ang lalalim na rin ang mga mata niya at pailalim na kong makatingin. May mga gabi ding nasa may balkonahe lamang siya at nakatingala sa malaking buwan. Napakatahimik niya na at hindi na ako masyadong inaasikaso. Lahat ng napapansin ko sa asawa ko ay binabaliwala ko lamang yon. Dahil mahal na mahal ko at ayokong mag-isip ng kung ano. Ayoko siyang pag-isipan ng hindi maganda. Iginigiit ko sa isipang baka nagkataon lang ang lahat nun. Pagdating ko sa bahay ay nadatnan kong nakapangalumbaba ang asawa't ko't masama ang titig sa aso. Itong alaga namang naming aso ay walang tigil na naman sa pag-atungal habang kaharap si Mrs. nun. Kaagad na sinaway ko ang aso at nilapitan si Lucia. Pangga, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Tinitigan lamang ako ng masama ni Lucia bago tumayo at nagmadali nang pumasok sa kwarto namin. Napapailing na lamang ako at napapalatak. Hindi ko na talaga siya maintindihan. Wala naman akong maisip ko ng problema naming mag-asawa. Dahil hindi naman ako mabarkad at pabayang asawa. Hindi din ako tamad at mas lalong hindi ako gaya ng ibang kalalakihang lasinggero at nananakit ng asawa noon. Trabaho, tsaka bahay lang ang ginagawa ko at tinutulungan ko din naman sa gawaing bahay ito para hindi siya ganun mapagod. Kaya't hindi ko na din talaga alam kung ano ang gagawin ko noon. Kinagabihan ng araw na ito, nasa kasarapan na ako ng tulog nang bigla na lang akong naalimpungatan dahil sa malakas na kalabugan at ingay sa labas ng bahay na para bang mga hayop na nag-aaway. Pupungas-pungas pa akong naupo sa higaan gawa ng antok na antok pa ako ng mga sandaling yon. Napagod ako sa dami ng trabahong ginagawa ko. Idagdag pang masakit ang katawan ko dahil napakarami kong binuhat na mga gamit. Ilang beses ko pang kinusot ang mga mata bago ko ito idinilat. Teka, wala na naman si Lucia sa higaan Wika ko pa sa isipan nang makitang wala na naman ang misis ko sa hinihigaan nito. Hindi ko alam kung bakit na mga sandaling yon ay kinukutuban ako ng hindi maganda. Sumagi din sa isipan ko ang sinabi sa akin kanina ng mga tsismosang kapitbahay tungkol sa asawa ko noon. Walang hiya. Saan na naman kayo nagpunta yung babaeng yon? Tanong ko. Tumayo na't lumabas ng silid para hanapin siya. Ayaw ko man kasing maniwala sa mga sinasabi ng kapitbahay namin pero may kung ano sa isipan ko ang nagdududa kay Lucia. Paglabas ko ng silid ay nakailang beses ko nang tinawag ang pangalan niya pero wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Indikasyon lamang na wala siya sa loob ng pamamahay namin. Napagpasyan kong lumabas ng bahay para doon siya hanapin pero hindi pa man ako nakakalapit sa pintuan. Nakita ko nang nakabukas yun ng bahagya. Kung kaya't nagtataka na talaga ako at napapatanong na sa isipan kung ano ang ginagawa ni Lucia sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. Paglabas ko ng bahay ay nasipat kong wala sa pinagpwestuhan ng aso namin. Naging maalinsangan na rin ang paligid at may nalalanghap akong nakakasulasok na amoy. Panay din ang pag-aalulungan ng mga aso ng kapitbahay kung kaya't nakakapanindig ng balahibo pakinggan yon. Ilang saglit pa ay may naririnig akong mahihinang huni ng pato. Napakunot noon naman ako at nagtaka. Dahil sa pagkakaalam ko ay wala namang kapitbahay ang may nag-aalaga ng pato o bibe.
Kaya bakit ako nakakarinig nun? Kinuha ko ang kahoy na nakasandal sa dingding ng bahay at marahang naglakad at hinanap ang ingay na naririnig. Saktong pag-ikot ko sa likod ng bahay namin, Sir Seth. Nang hilakbot ako sa natuklasan ko, nanlaki ang mga matang napatitig ako sa dalawang taong nakasalampak sa lupa at walang humpay na nilalantakan. Ang aso ko. Nanay Cora? Lucia? Anong ginagawa niyo? Hindi ko napigilang sumigaw habang titig na titig sa biyenan ko't asawang nanlilimahid sa dugo ang kanilang pagmumuka. Gulat namang napatingin sila sa akin. Patuloy pa rin ang pagnguya ng karne at para bang wala na sila sa katinuang pag-iisip. Tama nga ang sabi ng mga kapitbahay. Aswang kayo! Pulalas ko habang dinuduro ang hawak kong kahoy na nasa isang dipa ang haba nun. Sa totoo lang ng mga sandaling yon, takot na takot ako sa pagmumuka ni Lucia at ng binan ko. Buhagag kasi ang buhok nila at walang tigil ang pagtulo ng laway na may nakahalong likidong pula. Kulang na lang ay bumaliktad ang sikmura ko at nang tingnan ko ang alagang hayop na nakahandusay sa lupa. Wakwak na ang tiyan nito. Nakalabas na rin ang laman loob at ang ilan pa nga ay kinakain na nila. Maya-maya pa ay gumagapang sa lupa na parang pusa si Lucia habang dumadagoy-ngoy ng iyak at nagwikang hindi nila sinasadyang mapatay ang alaga ko nun. Gutom na gutom lamang daw talaga silang mag-ina. Kaya nagawa nila ito. Kailan pa? Kailan ka pa naging halimaw? Huwag mo akong lapitan, baka ihambalos ko sa yung hawak-hawak kong kahoy. Ikaw, biyanan pa naman kita pero ano to? Aswang kayong dalawa? Pinagmumura ko ang dalawa nun. Nung sabihin kong magtatawag ako ng mga tao para malaman ng lahat kung anong klaseng halimaw sila, mabilis pa sa 4:00 tumakbo sila na parang pusang papasok sa kakahuyan. Hindi ko na sinubukan pa silang habulin dahil naunahan na rin ako ng takot. Makaraan ng ilang segundo ay nakarinig na ako ng iyak ng isang babaeng akala mo nagdudusa habang tumatakbo palayo. Kasunod noon ay ang malakas na huni ng ibong sa tanang buhay ko ay noon ko palang narinig. Mabilis na akong tumakbo pabalik sa bahay. Sinarado ang lahat. Sa magdamag na yon ay hindi ako nakatulog kakaisip sa mga nasaksihan ko. Aswang ang asawa ko at ang binan ko. Pamilya sila ng mga aswang. Pero bakit hindi ko alam yon? Bakit hindi ko man lang naramdamang may tinatagong sekreto pala ang asawa ko? Kinabukasan, nakipagkita ako kay Alejandro. Siya kasi ang dahilan kung bakit nagkakilala kami ni Lucia. Dahil sa pagkakaalam ko ay kababaryo niya ang asawa ko. Kaya marahil alam niya ang tinatagong sekreto nito. Noon ngang nagkita kami at naitanong ko na sa kanya ang dapat itanong. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin niya sa aking bantog na aswang ang pamilya ni Lucia. Sa pagkakaalam niya umano ay ang ina ni Lucia ang aswang. At dahil sa patay na ang panganay na kapatid ng asawa ko at siya ang bunsong anak, sa kanya isinalin ng kanyang ina ang pagiging aswang. Patawarin mo ako, tol, kung hindi ko nasabi sa iyo yung tungkol sa pamilya ni Lucia. Hindi ko naman alam na bibisita pala sa inyo yung nanay niya eh. Sabi nito. Sobrang nasaktan ako sa mga nangyari. Lalo na nung sabihin sa akin ni Alejandro na naglayas noon si Lucia sa baryo nila para makaiwas sa kanyang inang aswang. At magmula noon na hindi na ito bumalik pa sa kanilang lugar. Sinisisi din ni Alejandro ang sarili gawa ng kung hindi dahil sa kadaldalan niya ay hindi malalaman ng binan ko kung nasaan si Lucia. Doon ko lang din napagtantong kaya pala kahit na anong aya ko kay Lucia noon na magbakasyon sa kanilang lugar. Kahit mga 1 o 2 linggo ay ayaw niya. Yun palang dahilan kung bakit. Isa pa, nung magbakasyon sa bahay namin ng kanyang inay ay hindi sila gaanong nag-uusap.
Maliban na lamang nitong pagbalik ulit ng binan ko. Dumaan ang mga buwan. Hindi na muli itong nagpakita pa. Inisip ko na lamang na baka bumalik na ito kasama ang kanyang ina sa lugar kung saan siya nararapat. Sa ngayon ay wala pa rin akong asawa. Nagpakatandang binata na lamang ako. Dahil ayoko nang maulit pang nangyari sa akin nung minsang magkaroon ako ng kinakasama na hindi pala tao.